Ikaw, Panginoon, ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16, verses 13 to 20, and I read it for you. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Napakaganda po ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Sa katunayan, ito po ang palaging binabalikan sa tuwing ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng upuan, the chair of St. Peter. Ang upuang ito ay sumasagisag sa otoridad ni San Pedro bilang unang itinalagang Santo Papa ng ating simbahang Katolika. Opo, ito po'y nanggaling sa Biblia. Sapagkat sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, batay na rin po sa ating binasa kaninang ebanghelyo, siya ang itinalaga upang maging pinuno ng simbahang Katolika. Siya po ang pinuno nating lahat. At ang silya ni San Pedro ay sumasagisag din sa otoridad ng mga susunod na magiging Santo Papa. Kung ating pong papansinin, hanggang ngayon, mula noon, iisa ang katuruan, isa ang panawagan, at isa ang otoridad na pinagmumulan. Ito ay nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo, magmula pa sa panahon ni San Pedro. Balikan po natin ang binasang ebanghelyo. Sino ako? Ito po ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin po ang tanong niya, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kung hindi sa atin din. Sino ba si Jesus para sa iyo? Maaring ang iba po ay sabihing, si Jesus ang aking kaibigan, sapagkat sa panahon na ako ay malungkot, may pinagdaraanan, siya ang aking kinakausap. At nararamdaman ko na isa siyang kaibigan na nandiyan para sa akin. Marahil ang iba po'y sasagot na si Jesus ang aking kagalingan, sapagkat noong ako ay may sakit, ako ay pinagaling niya. Maaring ang iba ang sabihin, si Jesus ang aking mabuting pastol, sapagkat noong ako ay may pangangailangan, siya ay nariyan upang ipagkaloob ang lahat ng aking kailangan sa buhay. O kaya naman sabihin ng iba, si Jesus ang aking guro, sapagkat tinuturuan niya ako sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Para po kay San Pedro, si Jesus ang Mesiya, siya ang anak ng buhay na Diyos. At napakapalad ni San Pedro sapagkat natumbok niya kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag sanang mawala sa ating kamalayan kung sino si Jesus sa ating buhay. Napakahalaga na palaging nasa puso natin siya at nasa kaisipan natin siya. Si Jesus ay isang kaibigan, si Jesus ay isang guro, si Jesus ay ang doktor na nagpapagaling sa atin, at si Jesus ay palaging nariyan sa atin. Ito'y nangangahulugan na si Jesus sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nakakasama natin siya. Siya nga ay ang Emmanuel,
ang Panginoong kasama natin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, ako po'y nagpapasalamat sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan. Sa mga panahon na kailangan namin ng katuwang sa buhay, nariyan kayo bilang kaibigan. Sa panahon na kami ay may sakit, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Sa panahon na kami po ay pinabayaan, kayo po ang aming mabuting pastol. Napakadakila po ninyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.